Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. Okay yun, so long time no vlog ulit ano. And isang linggo din tayong hindi nakapag-upload kasi nga, ayun, sobrang busy natin talaga sa trabaho. Pero still, nag-upload pa rin naman tayo ng mga tutorial sa ating YouTube channel para, ayun, at may ma-share pa rin tayong kaalaman. Okay, so kung napapansin nyo or nabasa nyo na yung ating thumbnail, bali wiring diagram tayo ulit kasi marami nagre-request dito sa ating wiring diagram na to, no? Kung saan meron tayo yung wiring diagram ng RPM, universal RPM. Dito nga pala guys, sa pag-install ng RPM sa ating motor, meron tayong dalawang klase. Yung una, ito, yung i-tutorial natin ngayon. Then yung pangalawa is ginagamitan siya ng pulser. So bali dito muna tayo sa madali, kung saan pwede natin itong i-install sa kahit anong motor. And yung ginagamitan nga pala ng pulser guys, applicable lang yan sa mga Mio, no? And sa ibang units. Okay, so gawa natin ng separate tutorial yon. Okay, so umpisa na natin at hindi na natin patatagalin pa. Okay, so sa paglalagay ng ating RPM, napakadali lang naman lagyan ng RPM yung ating motor. May 5 wires lang yung ating RPM, 2 black, isang red, at saka isang green. So dito nga pala sa mga wires ng ating RPM guys, merong kalituhan dito, no? And mamaya i-explain natin para hindi tayo malito at maligaw. At syempre masundan natin yung tutorial kung paano i-install. So napakamura lang pala nitong ating RPM guys, no? Nagre-range lang siya sa 250 to 300. Sa Shopee napakarami niyan, or sa mga motorcycle shop. Okay, so umpisa na natin yung ating video tutorial. Again, meron pa rin tayong battery dyan, meron tayong ignition switch, at syempre yung ating ignition coil kung saan sumusunod yung RPM natin, and kung saan nagbabase yung tachometer natin. Okay, so dito sa ating battery guys, again, napaka-basic lang yan. Meron tayong negative at positive. So may dalawang kulay tayo dyan. And minsan yung ground nga pala ng wire ng motor natin, nakadepende yan sa brand, ano? So dahil universal yung color coding na ginamit natin, green yung madalas na or karamihan sa ground. Okay? Hindi ko na pahabain pa dito sa part na to. So from positive terminal, yung source na galing sa battery, pupunta yan sa ating ignition switch. Okay, ignition switch. Yun. Ayan. So, kapag nakakita nga pala tayo ng ganitong symbol guys, ibig sabihin yung ground natin or negative. And dito meron tayong fuse, itong kulay blue na to. So, yan yung fuse natin. So, sa positive terminal ng battery, meron tayong dalawang wire na makikita dyan, isang mataba at saka isang manipis, para silang kulay red. So, yung manipis na yun, pupunta lang yun sa ating ignition switch, which is, siya yung ating live source. And syempre yung ground, napaka-basic lang yan, nakatap na to sa ating chassis. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, kapag nag-tap kayo ng wire sa chassis, umiilaw yung load natin. For example, bombilya. And dito naman tayo sa ating ignition switch. Sa ignition switch natin, meron tayong 4 wires. Common to, no? Or karamihan sa mga motor, 4 wires yung gamit. Pero meron din naman 2 wires. And dito muna tayo sa 4 wires. So sa 4 wires, meron tayong green, meron black, black na may white, pure red, at saka pure black. So yung green, automatic, yan yung ating ground. Ayan. So mapapansin nyo yung wire na green, pupunta sa negative terminal ng battery, tapos yung negative terminal ng battery, pupunta rin yan sa chassis. So connected yan, dalawa na yan, chassis at negative terminal ng battery. And yung black na may white, tatakbo naman yan sa ating CDI, or capacitor discharge ignition. Yan yung pinaka kill switch ng motor natin. Kill switch. And yung red, ayun, tulad nga ng sinabi ko, from positive terminal, pupunta lang yan sa ignition switch.
And the last is yung ating accessory wire or yung kulay black na wire. ACC wire. Yan. So kapag ka tinurn on mo yung iyong susian, or kapag ka sinusi mo, nag-on ka, yung source na galing sa positive or sa live wire ng battery, lilipat lang yan dito sa kulay black. So feeding na yung iyong accessory wire. So ibig sabihin may source na siya. So kapag ka-in-off mo naman, mawawala ng source yung accessory wire. So ganun lang yung function ng accessory wire. And sa CDI nga pala guys, no, meron tayong separate video kung paano yung connection or mag-wiring ng CDI. So kill switch galing sa susi. So kapag pinatay mo or in-off mo yung susi, mamamatay yung makina ng motor. And konektado yung yellow wire natin dyan, yung ating black na may yellow. Okay, so dito na tayo sa ating tachometer or yung RPM. RPM. So ibig sabihin revolution per minute or tachometer. Okay, so sa ating RPM or sa ating tachometer, meron tayong red wire, meron tayong dalawang black, isang green at black na may kulay yellow. So mapapansin nyo, kukulay siya ng ating ignition coil. Ignition coil. Okay, so umpisa natin yung dalawang wire sa taas. Take note guys, no, kapag bumili nga pala kayo ng tachometer or RPM, mapapansin nyo yung dalawang wire dyan, which is yung isang red at isang black, ay manipis kumpara sa tatlong wire na kulay black at green at syempre yung black na may yellow. So manipis tong dalawa na to. Mapapansin nyo naman guys, no, yung tatlong wire is mataba and yung dalawa is manipis. Kasi guys, yung dalawang manipis na yon, okay, so sabihin na natin itong sa taas na to. Yan. So yung dalawang manipis na yan, yan yung wire ng ating ilaw. So dito sa ating tachometer, yan lang, yan yung pinaka wire niya para magkaroon ng ilaw. So basically, para magkaroon ng ilaw yan, so kailangan ng positive at negative. So itatap lang natin yan dito sa may, syempre, accessory wire. Yan. So doon natin i-connect yan. Para kapag sinusi mo, para ka-on mo pa lang ng susi, may ilaw na agad yung iyong tachometer or yung RPM. And syempre yung ground, ayan. So itatap natin yan dito sa ground. Kahit saan ground guys, ano, pwede sa chassis or sa ground wire. So dediretso rin naman to sa chassis. Ayan. So pwedeng indirektan nyo na siya mismo sa chassis, sa body frame ng motor, or sa negative na wire, kulay green wire. And next naman, so mapapansin nyo guys, at dalawa yung black, no, hindi ba parehas ng function yun? Kasi guys, dito sa universal tachometer natin, yung trigger ng ating ilaw, yung red at yung black, siya yung universal color, kung saan siya yung positive at negative. Then pagdating naman dito sa ating mismong tachometer na yung may analog na yan, yung umaangat, so yung kulay ng ating accessory wire is kulay black, kung saan kakulay siya ng ating accessory wire ng motor. So pagdating dito guys, positive naman yung kulay, yung isang kulay black. So ibig sabihin, i-connect din natin yan sa accessory wire, or pwede na natin silang pagsamahin doon at i-connect na natin ang isahan sa accessory wire kasi positive, parehas yan. So huwag kayong malilito guys, ano, yung isang black dyan mataba, positive yon, yung isang black na manipis, negative. And syempre kulay green, meron na tayong ground. Yun. So master, bakit magkaiba yung kulay ng ground? And magkaparas naman ng kulay pero magkaiba ng function. Dahil nga guys, universal color ng ating positive at negative is kulay green at black. And pagdating naman dito, syempre iba na yung function nitong tatlo na to. So separate na sila doon. Kasi nga ilaw lang naman yung sinusupply ng dalawa na yon. And syempre green, so pwede na natin tong pagsamahin din. Hindi naman tayo malilito dyan guys, ano, kasi nga yung dalawang block na magkapares na yan, manipis yung isa at yung isa ay mataba. So hindi na tayo malilito dyan. And sa color coding ng ground, yung green ground,
So napakadali lang yan. So, pwedeng again tap natin sa chassis or sa ground wire. And syempre last yung ating mismong trigger para mapa-under yung ating motor or RPM para mapasunod siya sa revolution or yung tachometer natin para mapasunod natin yung kanyang RPM. Okay, so itatap natin yan dito sa may ignition switch, ignition coil sa black na may yellow. So doon natin itatap yan guys kasi merong ground na yung ating ignition coil. So mapapansin nyo kapag ka nakakita yung nakatornilyo dito, ibig sabihin naka-ground na yan kahit na walang wire na kulay green. So pwede naman tayong mag-tap din dito guys. Ayan. Ayan. So may makikita tayong tornilyo dyan, pwede nating itap yan. So syempre pag samay na natin yon, tap natin dito, gagana na yung RPM natin or yung ating tachometer. So dito naman guys, may makikita tayong socket dito, pwede natin tong isok-sok doon or pwede natin balatan yung ating yellow wire, black na may yellow, and balutan natin ng electrical tape. So wag tayong magtatap dito guys kasi meron ding kalituhan dito. Ito yung kill switch ng ating motor. So kapag pinatay mo yung motor, hindi stable yung tachometer natin or yung RPM natin. So hindi siya sumusunod sa revolution. So ganun lang kasimple guys, under na yung iyong RPM or yung tachometer. And siyempre nakasunod na yan sa pitik ng spark plug sa bugan ng ating CDI. Kung gaano kalakas yung RPM, susunod na yung in-install na tachometer. So napakasimple lang guys, bali hanggang dito na lang. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe. Bali sa susunod, upload natin yung part 2 which is yung ginagamitan natin ng pulser. Okay?